So, dali guys, Ay, yan. Hello! Hello po mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito po muli si Admin Rich. Yan. Tayo po ay live, no? Kanina, nagla-live. Pero, grabe mga kaibigan, no? Pangit po ang signal ngayon, no? Pangit ang signal kanina. So, pangit yung ating live kanina sa Sona, no? So, marami tayong topic, mga kaibigan, pero ito muna, unahin po muna natin, no? Unahin po muna natin to. Itong topic natin na to. Okay. So, nasaan na ba yung aking ano? Okay. 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 Nasaan ba yan? Where is my... yun pala. Yun pala siya. So, tayo po ay... Yan. Mag-share muna tayo, ha? Share lang tayo ng mga kaibigan sa ating newsfeed, no? Newsfeed. Yan. Share lang tayo sa newsfeed natin para merong makapanood. Okay. Tapos, share lang tayo sa ating group. Share lang tayo sa group natin. Share lang natin sa group natin. Okay, group natin. Share tayo sa group. Yan, sa group natin. Yan, okay. Yan. Okay na guys, no? So, na-share na natin sa mga group. Yan. So, eto nga mga kaibigan, no? Diretso na tayo. Kanina po mga guys ay nagkaroon nga po ng paghahalal ulit, no? Paghahalal ulit ng speaker, no? Speaker of the House. At yan nga mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay muli na naman na nanalo, no? Muli na naman po siya nanalo mga kaibigan as Speaker of the House. Sandali lang ha. Okay. So yan nga po mga kaibigan, panalo na naman po si Speaker. Actually mga kaibigan, wala pong nag-challenge sa kanya no? Wala pong nag-nominee, no? Nag-nominate. Walang nag-nominate ng iba, kundi ang pangalan lang po na na-nominate ay si Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez. So dito po kanina ay pinatunayan na naman po na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay talagang maganda po ang kanyang pamumuno sa Kongreso. At ito nga po, yung overwhelming support ay isang proof na maganda po ang kanyang track record. Maganda po ang kanyang leadership bilang Speaker of the House dahil siya pa rin talaga ang gusto ng mga kongresista. So, proven na po yung kanyang track record at ang kanyang malinaw na mandato sa susunod na Kongreso, itong 20th Congress. At siya na nga mga kaibigan, kitang-kita po natin na sa kabila po ng mga political noise, sa kabila po ng mga paninira,
at ng mga threat sa kanyang pagiging speaker ay nandyan pa rin, nakatayo pa rin si speaker at siya po ay matatag na nakafocus sa kanyang trabaho. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, kahit nung mga kasagsagan, no, kasagsagan ng sobrang paninira sa kanya ni Sara Duterte, ay ang speaker natin mga kaibigan, very firm, no? Very firm po siya at nakafocus po siya sa kanyang trabaho at hindi po siya nagpapatinag. So, ito pong leadership niya ay nakita, no, ng kanyang mga constituent. Nakita po ito ng mga kongresista. At ito po ang naging dahilan kung bakit siya pa rin talaga ang hinalal para maging Speaker of the House. Nakakuha po siya, no, ng majority na boto sa mga kongresista, no, at konti lang po ang nag-abstain. So more than majority talaga ang bumoto sa kanya. Konti lang ang nag-abstain, no? So kitang-kita po natin mga kaibigan. Nang gulo. Ano yung nangyari? Di ba kayo yung nagpupura sa Pangulo natin. Rally ng rally. Gusto pababain ang Pangulo natin. Hindi kayo nakikipag-cooperate. At yung tatay Sandali guys, yung nanguna para hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sandali guys, Kaya masasabi ka na biglang natin. Aba, biglang tingin kayo sa salamin. nag-play yung Dahil video kayo ko ang dito. dahilan Wait Bakit divided ang ating bansa? Biglang nag-play yung aking video dito sa cellphone ko na to. Minsan nangyayari, nagugulat na lang ako no, habang ako ay nagla-live. Nag-play yung video ko sa Facebook, no? So, ayun nga mga kaibigan, sa kabila ng mga political noise, character assassination, paninira sa ating speaker, ay hindi po siya natitinag. At hindi po natitinag din ang mga kongresista para iboto siya. Dahil siya naman talaga ang nakikita nila na magaling. Hindi kayo marunong. Ito na naman. Saglit. Sabi ni Baste, ngayon lang daw. Yan, pinatay ko lang muna yung ano kasi nagpi-play siya. Kaya pinatay ko na lang muna, no. So ayan nga mga kaibigan, no. Ito pong mga political noise, ito ninira sa kanya, no, ni VP Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi po nagpatinag ang ating speaker at patuloy po siya na nagtatrabaho at gumagawa ng kanyang mga tungkulin, no? So, mga kaibigan, isa pong best example dyan mga kaibigan na gaano madami ng kanyang mga kritiko na dinidistract siya na gusto lang siyang alisin o pababain dahil sa kanilang mga personal na agenda, dahil gusto nilang ipa-impeach si PBBM at gusto nilang pumalit si VP Sara Duterte. Pero nanatili po na si Speaker Martin Romualdez ay matatag at nakuha po niya ang loob at ang suporta ng majority ng mga kongresista. Ganun naman talaga yun kapag magaling ka, kahit na ano pa ang gawin sa'yo, kapag magaling ka at nakikita na ikaw ay magaling na speaker, nagagawa lahat ng mga kailangan gawin at full support ka pa sa administrasyon, talagang ikaw pa rin ang iboboto. Kaya po nakuha ni Speaker Martin Romualdez ang boto ng majority ng mga kongresista, no? So, nakafocus po ang ating speaker sa nation building, sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino, sa pamagitan po ng pagsuporta, no, sa mga LEDAC agenda, no, mga LEDAC bills na kailangan po ng ating Pangulo. So, ang ating speaker, mga kaibigan, sobrang sipag at under his leadership, ang Kongreso po ay masipag din. Siyempre, gano'n naman talaga eh. Pag masipag ang speaker, masipag ang leader, masipag din ang mga nasa Kongreso. Kapag tamad ang mga leader ng Congress at kapag panay pamumulitika, gano'n din po ang nangyayari sa mga kongresista.
Remember in the time of Duterte, nag-aaway-away pa si Velasco at saka si Cayetano, nag-aagawan sila sa pwesto at nag-aaway-away. Kaya ang dami nilang mga bills, dami nilang mga batas na hindi na ipapasa o na i-approve ng nasa oras, no? Madami silang mga backlog. Samantalang po dito kay Speaker Martin Romualdez, kapag sila po ay nagbabakasyon, wala na po silang babalikan na backlog pagbalik po nila sa bakasyon. Kasi wala na kumbaga, nagawa na nila lahat ng kanilang mga assignment. No? Nagawa na nila lahat ng kanilang mga trabaho. Ganyan po kagaling ang ating Speaker Martin Romualdez. No? So, ito po mga kaibigan, kanina nga po ay binoto siya ng kanyang mga constituent. Napatunayan po natin na siya talaga ang gusto ng mga kongresista, no? So, ito po mga kaibigan, isa pong malaking patunay ng pagiging epektibo, no, ni Speaker Martin Romualdez ay ang pagpapasa niya ng mga agenda, no, ng ating Pangulo na kailangan ng ating Pangulo, no? Basahin lang natin ito. Gov.ph. Speaker Martin G. Romualdez yesterday announced the approval of 27 out of 28 measures under the Common Legislative Agenda. So, biruin mo mga kaibigan na 28 LEDAC priority bills, mga kaibigan. 27 ang na-approve. So, almost 100%, mga kaibigan. 27 ang na-approve. So, kita natin, no? Unlike po sa mga nakakaraang kongreso na pag sila po ay nagbabakasyon, ang dami-dami pa nilang babalikan pagbalik ng kanilang session. Pero dito po kay Speaker ay almost 100% finish, no? So, ito po ay isang malaking accomplishment, no? At Speaker Martin Romualdez reported before President Ferdinand R. Marcos Jr. on the 28 LEDAC bills agreed upon for approval before the end of the third regular session of the 19th Congress. So, yan ang mga kaibigan, no? In-approve na po nila yan. At yan nga po ay nakakatuwa dahil wala pong bills na magba-back to zero, no? Pagdating ng 20th Congress. Kasi alam naman natin na kapag yung mga bills na yan na inihain at hindi po yan na-approve sa 19th Congress, pagdating po sa 20th Congress, magba-back to zero yan, no? So, another debate na naman, another plenary session na naman, mga debate. Pero dito po sa nangyayari, no, kay Speaker Martin, dahil po sa kanyang pagiging epektibo, pagiging masipag, ay napapasa po lahat ng mga kailangan na LEDAC agenda ng ating Pangulo. No? Yan po, mga kaibigan. So, ito po mga pinirmahan, no, ni President Marcos. President Marcos has signed into law the new Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, VAT on Digital Transactions, Academic Recovery and Accessible Learning Program Act, Self-Reliant and Defense Posture Revitalization Act, Philippine Maritime Zones Act, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, Create More Enterprise-Based Education and Training Framework Act, and amendments to the Agricultural Tarification Act. So, madami itong mga kaibigan, no? Dito pa yung the bill contained proposed amendment to EPIRAPS into law last April 18, while the proposed Capital Markets Promotion Act was sent to the Office of the President last April 28. Yan. So, dami nito mga kaibigan na pwede nyo itong basahin, no? Dito po sa gov.ph, itong mga naipasa ng Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez. No? So, dito po mga kaibigan, kitang-kita po natin na siya po ay epektibo sa kanyang trabaho.
ang trust ng mga kongresista ay patuloy na nai-enjoy, no, ng speaker natin, Martin Romualdez. Dahil nakikita po ng mga kongresista na talagang siya lang ang karapat-dapat para mamuno ng 20th Congress, no? At alam niyo ba mga kaibigan, under the speakership of Speaker Martin Romualdez, dito din tumaas, no, ang rating ng Kongreso. Alam niyo ba mga kaibigan na usually itong Congress, ito yung ahensya ng gobyerno na palaging tinatawag na crocodile, na corrupt, etc. etc. Yan po yan eh. Kasi di ba in the past administrations, nandyan yung mga tungkol sa mga issues ng korupsyon, katulad na lang mga pork barrel, katulad na lang ng mga insertions sa mga flood control ng bilyones no, sa panahon ng past administrations at marami pang iba. Pero alam niyo ba mga kaibigan, dito sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay tumaas ang rating ng ahensya. Ayon po sa SWS, no, according to the latest national survey conducted by the social weather stations SWS, trust in the House grew dramatically over just 3 months. From 34% in April 2025, the House much trust rating jumped to 49% in May and reached 57% by June. Alam niyo ba mga kaibigan, no, bihira ito mangyari mga kaibigan, no? Madalas po hindi nagtitiwala ito yung mga tao sa Kongreso. Pero this time mga kaibigan, sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez ay tumaas ang rating ng ahensyang itong Kongreso dahil nag-gain po or nakuha po ng Kongreso ang tiwala ng taong bayan dahil po nakita ng taong bayan na maganda itong Kongreso na ito ngayon. Masisipag. Talagang kapag merong mga kailangang iimbestigahan. Nakita nyo, andyan yung pag-iimbestiga sa confidential funds ni Sara Duterte. Andyan yung sa good governance, andyan sa Quadcom at marami pang iba, no? Tricom at kung ano-ano pa. So dito po, ito lang po yung Kongreso na talagang super sinubaybayan ng mga Pilipino na mas pinapanood pa kaysa sa mga telenovela. Real talk lang po tayo dito mga kaibigan kasi ito po talaga yung Kongreso na grabing magtrabaho under the leadership of Speaker Martin Romualdez. No? Wala pong sugarcoat yan mga kaibigan. No? So the Speaker's own trust rating followed by the same upward trajectory mga kaibigan, no? Ay nag-increase din mga kaibigan in May and 34% in June, or 8% increase in 1 month period, demonstrating public recognition of his steady leadership during a politically charged final session. So, kita naman natin mga kaibigan kung gaano yung pamumulitika ng mga kalaban ni Speaker Martin. Pero dito mga kaibigan, hindi po nagpatinag ang ating butihing speaker, no? So House spokesperson Attorney Princess Abante said these figures validate the gains made by the Romualdez-led House over the past 3 years. Speaker Romualdez has united over 300 lawmakers behind one goal: to help the President fulfill the promise of Bagong Pilipinas. But the Filipino people recognize the 19th Congress got the job done in terms of legislation and oversight functions that truly help citizens, Abante said. So, kitang-kita po natin mga kaibigan, yung ganda po, no? Yung maayos na Kongreso, napakagandang trabaho ng Kongreso sa pamumuno po ng ating butihing Speaker Martin Romualdez. Diba? Yan po mga kaibigan. So, kanina po basahin po natin yung speech, no, ni Speaker Martin kanina.
Okay, basahin po natin ang kanyang speech. Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez acceptance speech. Ito po yung speech na kanina sa 20th Congress, no, of the Republic of the Philippines sa plenary hall. Okay, sabi po niya dito, honorable members of the House of Representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen. With humility in my heart and a deep sense of duty, I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as a Speaker of the House of Representatives. This is an honor I embrace with full awareness of the responsibility it entails, not only to this esteemed institution, but most importantly to the Filipino people we have all sworn to serve. Sabi pa po niya, ang tiwala ay hindi gantimpala, kundi panibagong hamon. At bawat hamon ay pagkakataon para maglingkod ng mas tapat, mas totoo, at mas buo. As we open the 20th Congress, we build upon the foundations laid in the 19th, advancing reforms that bring government closer to the people, and restoring trust in this chamber as the true house of the people. We convene at a time that demands unity of purpose, clarity of vision, and courage of conviction. We are not here to preserve power, but to pursue progress. Not to serve ourselves, but to uplift the lives of our fellow citizens. And today, as we formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. Yan, so binanggit niya din yung tungkol dyan, no? So sabi niya, let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken, and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the People bowed in silence. Oh, ganda no? Ganda no? Ganda ng kanyang speech, mga kaibigan. At the same time, we draw a line. The power to initiate impeachment is the exclusive domain of this chamber. Correct, tama siya doon. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. It is neither granted nor guided by any outside institution. Tumpak! Tama po doon si Speaker Martin Romualdez. Walang ibang institusyon kundi ang Kongreso. Sila po ang mag-i-initiate ng impeachment, wala pong iba, no? Hindi po ang Supreme Court. Sabi pa niya, the court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is a mandate. We are not moved by personalities, but by principles. We are not driven by vendetta, but by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. Tama nga naman siya, no? Hindi naman sila naninira kundi nagdidemand lang sila ng katotohanan na dapat ay mangyari, no? Bakit ba pinagtatakpan? Bakit ba sinasalba ang Vice Presidente? Ay kung tutuusin, kung titingnan natin, kung wala siyang kasalanan, dapat nga siya mismo ang magsabi na, umpisahan na natin, di ba? Umpisahan na natin. I want a bloodbath. Pero iba ang ginawa niya eh.
tuwang-tuwa pa siya na kinatigan siya na hindi matuloy ang impeachment, di ba, mga kaibigan? No? Kasi alam niya na meron siyang kasalanan. So tuloy natin when institutions falter, the house of the people always stands firm. Ulitin natin. When institutions falter, the house of the people always stands firm. Oh, yan talaga ang gusto ko kay Speaker Martin Romualdez. May paninindigan, no? Ano siya ito sa totoo lang yan ang nagustuhan ko kay Speaker Martin. May paninindigan. Wala siyang pake. Mataas man yung ahensya na yan. Basta kailangan dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Magsilbi tayo sa taong bayan. Yan talaga ang nagustuhan ko kay Speaker Martin Romualdez. Maprinsipyo na tao. Maprinsipyong tao si Speaker Martin Romualdez. Yan ang nagustuhan ko talaga sa kanya. No? Kaya siya talaga ang gusto kong maging Pangulo pagkatapos ni President Marcos Jr. Okay, tuloy natin. Sabi pa niya dito, yan kung ang mga institusyon daw ay nagfa-falter, ang House ay mananatiling matatag, firm. When other fears the storm, your House holds the line. Grabe, galing, ganda. Sabi pa niya, and as your speaker, I will be here not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Aray ko, Sara Duterte, tinamaan na naman si Dora the Explorer na almost kalahati ng buwan wala sa Pilipinas, na ang dami ng dumating na bagyo, unos sa Pilipinas, pero siya nasa ibang bansa at nagliliwaliw at naninirang puri sa gobyerno, sa turismo ng Pilipinas, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng lahat-lahat dito at inaangat ang sarili niya. Tinamaan dito si Sara sa sinabi ni Speaker sabi niya, and as your Speaker, I will be here. Not just to preside but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos, gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayan ko ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak. Galing, maprinsipyong tao, matapang. Yan ang gusto ko. Yan talaga ang gusto ko. Pwede siyang pumalit sa ating Pangulo pag wala na ang ating Pangulo sa 2028. Pwede talaga. Overqualified talaga si Speaker Martin Romualdez. Matatag, matalino, maprinsipyo. Yan ang ating Speaker Martin Romualdez. At professional, mabuting tao, hindi nangungontrata ng killer, hindi palamura, professional, statesman, mabuti ang asal, diba? Pinalaki ng tama ng magulang. Yan ang ating speaker. Okay, ano pa? Sabi pa niya dito, sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader ang magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Kahit anong bagyo at baha, hindi tayo susuko. Titindig tayo at hindi panghihinaan ng loob. Kasama ninyo ako sa pagsalubong ng bagong araw. Yes! Galing talaga. Ang ganda ng kanyang speech, guys. Ang ganda, Ang talino talaga ng speaker natin. Sabi pa niya, our work as legislators is both constitutional and moral. It is through the laws we pass and the accountability we uphold that we protect rights, promote equity, and shape the future of our democracy. Bawat batas na ating ipinapasa ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipino, mula sa estudyanteng nangangarap
sa manggagawang lumalaban hanggang sa pamilyang patuloy na umaasa. To my fellow representatives, thank you for your continued support and your unwavering commitment to public service. To those who have offered different views, I thank you as well. Your voices enrich our debates and fortify our democracy. Diba? Galing talaga ng speaker. Hindi kahinaan ang pagkakaiba ng opinyon. Sa kongresong may respeto, ikaw, ito'y pinagmumulan ng talino, tapang, at tunay na pagbabago. As your speaker, I reaffirm our common commitment to be a house that is transparent in conduct, firm in principle, and responsive to the needs of our people. Ganda, no? Galing talaga. We shall lead with competence, legislate with compassion, and govern with integrity. Yes! Galing po, no? I thank His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. for his continued trust in the leadership of this chamber. The House of Representatives stands ready to be your reliable partner in building a bagong Pilipinas. A nation that is inclusive, resilient, and grounded in justice and opportunity. Galing talaga. And to our beloved Filipino people, you are not just our mandate. You are our mission. This house is your voice, and we are ready to speak up, stand up, and act in your name and for your future. Ang kapulungan na ito ay boses ng taong bayan. At kung boses ng taong bayan ang ating dala, tungkulin natin ito'y gamitin para sa kanilang karapatan, kabuhayan at kinabukasan. Let this be a Congress remembered not only for the laws we pass, but for the lives we change. Not for the battles we fought, but for the truth we stood for. The judgment that matters most is not that of any single court, but of history and of the people we serve. Oh, galing talaga. Mabuhay ang kapulungan ng mga kinatawan. Mabuhay ang sabay ng Pilipino. Maraming salamat. Yes! Ang ganda. Super. Ang ganda ng kanyang speech. Ay, mga kaibigan, no? Napakaganda ng kanyang speech, no? Mga kaibigan. So, yan po guys, no? Yan po. So, kitang-kita na the leadership, no, of Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay may resulta. Hindi mayabang, pero tumatatak sa isip, sa puso ng mga Pilipino. Hindi madada, pero maraming trabaho ang nagagawa. Hindi naninira, pero naipapakita sa galing ng kanyang mga nagawa kung gaano kawalang kwenta ang mga naninira sa kanya. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang ating speaker, hindi na niya kailangang manira eh. Hindi na niya kailangang itaas ang sarili niya. Kasi sa kanyang trabaho, sa kanyang achievements, accomplishments, lumalabas ang kanyang performance na maayos, malinaw, malinis, at talagang epektibo. Samantalang yung isa, kailangan niyang manira, kailangan niyang iangat ang sarili,
kailangan niyang siraan ang mga kapwa politiko. At kailangan niyang hilahin pababa ang mga politikong ito para iangat ang sarili niya dahil nakikita nitong BP Sara Duterte na wala namang mag-aangat sa kanya eh. Nakikita ni BP Sara na wala namang mag-aangat sa kanya, so siya na lang. Kasi wala namang nakikitang maganda sa ginagawa niya. Biruin mo Vice Presidente ka. Yan ba ang bagong mandate ng Vice Presidente? Yan ba ang bagong job description ng Vice Presidente? Ang mag-world tour at manirang puri? At ang lumaya sa ating bansa kapag may mga dilubyo? Yan na ba ang bagong mandato ng Vice Presidente? Diba? So, mga kaibigan, dyan po tayo nagtatapos, no? Sa ating pong live. No? Maraming po salamat. At shout out po sa inyo, no? Ingat-ingat po kayo sa lahat po ng mga ulan, pagbaha. Sana ay wala na, no? Sana ay matapos na ang lahat ng mga dilubyo, no? Pag-ulan, pagbaha na nangyari sa ating bansa, no? Sana ay tumigil na, no? Para kawawa naman natin mga kababayan. So, mamaya mga guys, no, babalik na lang ako mamaya for another live. Pag-uusapan po natin ang SONA ng ating Pangulo. Bye-bye! Salamat po! Admin Rich, komentarista.